Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang krimen sa Amerika ay magulo, marahas at walang malinaw na sistema. Ngunit may isang tao na hindi lamang naging gangster, binago rin niya ang buong organisasyon ng krimen. Ang kanyang pangalan ay Charles Lucky Luciano. Hindi siya ang pinakabrutal, hindi rin siya ang pinakamayaman nung una, pero siya ay isang henyo. Ito ang kwento ng lalaking nag-modernize sa mafia at kung paano niya ginawang parang korporasyon ang organisadong krimen. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwento mula sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Ipinanganak si Salvatore Lucania noong 1897 sa Sicily, Italy. Nung 9 na taong gulang siya, nag-migrate ang kanyang pamilya sa Amerika at tumira sa Lower East Side ng New York City, isa sa pinakamahirap at pinakadelikadong lugar ng mga panahong iyon. Bata pa lang, tumigil na siya sa pag-aaral at naging laman ng lansangan. Dito niya natutunan ng extortion, pagsusugal at pananakot. Ngunit hindi tulad ng ibang batang kriminal, may kakaiba kay Luciano. Magaling siyang magplano. Dito rin niya nakilala ang magiging kaalyado niya sa hinaharap. Si Meyer Lansky, isang Jewish gangster, at si Bugsy Siegel, isa pang kilalang pangalan sa mundo ng mga mafia. Hindi malinaw kung paano nakuha ni Luciano ang palayaw na Lucky. Maaaring ito ay dahil nakaligtas siya sa isang matinding pambubugbog at pagtatangka na paslangin siya noong 1929 matapos niyang tumangging magtrabaho para sa isa pang crime boss. May nagsasabi rin na ang palayaw na Lucky ay dahil swerte siya sa sugal o kaya naman ay simpleng maling bigkas lamang ng kanyang apelyedo. Hindi rin malinaw kung paano naging Luciano ang baybay ng kanyang apelyedo at posibleng ito ay resulta ng paulit-ulit na maling spelling ng mga pahayagan nung panahong iyon. Noong 1920, ipinasa ng Estados Unidos ang Prohibition Law na nagbawal sa alak. Nagkaroon ng Prohibition Law sa Estados Unidos dahil sa paniniwala ng maraming tao na ang alak ang ugat ng maraming problema sa lipunan. Dahil patuloy pa rin ang pagnanais ng mga tao sa alak, nabuo ang black market at ito ay naging dagdag na pagkakakitaan ng mga kriminal. Si Lucky Luciano ay pumasok sa illegal alcohol smuggling at mabilis na yumaman. Pagsapit ng 1920, nakilala na ni Luciano ang maraming future mafia boss kabilang sina Vito Genovese at Frank Costello na kalaunan ay naging malapit niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Nakilala niya sila habang kasapi siya ng 5 Points Gang. Sa parehong taon, kinuha si Luciano ni Joe Masseria, isang makapangyarihang crime boss sa Lower Manhattan, bilang isa sa kanyang mga gunman. Mabilis na umangat si Luciano bilang isa sa pinakamalapit na tauhan ni Masseria sa kanyang criminal organization. Noong huling bahagi ng 1920s, sumiklab ang Castella Marisi War, isang madugong gang war sa pagitan ng grupo ni Joe Masseria at ng grupo ni Salvatore Maranzano. Sina Masseria at Maranzano ay tinatawag na mga mustache pits, mga tradisyonal na mafia boss na ayaw makipagtrabaho sa mga hindi Italyano. Kabaligtaran nito, bukas si Luciano sa pakikipag-alyansa, hindi lang sa mga Italian kundi pati sa mga Jewish at Irish gangster, basta may kita at negosyo. Si Lucky Luciano na noon ay underboss at rising star sa ilalim ni Masseria, ay mabilis na nakakita ng kahinaan sa sistema ng walang katapusang gang war. Alam niyang ang patayan ay hindi lamang aksaya sa kita at manpower, kundi nagdudulot rin ng atensyon mula sa pulisya at otoridad na posibleng sumira sa lahat ng operasyon. Sa halip na dumaan sa mas matinding karahasan, nagplano si Luciano ng isang matalino at kalkulado na hakbang. Sa isang lihim na kasunduan kay Maranzano, pumayag si Luciano na planuhin ang pagtumba kay Masseria kapalit ng kanyang mga rackets at posisyon bilang pangalawa kay Maranzano. Noong April 15, 1931, pinaslang si Masseria sa Nova Villa Tamaro, isang restaurant sa Coney Island, Brooklyn. Habang naglalaro ng baraha, umano'y tumayo si Luciano at pumunta sa banyo. At dito pumasok ang mga gunman. Sa pahintulot ni Maranzano, kinuha ni Luciano ang gang ni Masseria at naging pangalawa niya na nagtapos sa Castella Marisi War. Matapos itumba si Masseria, inayos ni Maranzano ang mga Italian-American gang sa New York sa 5 pamilya
na pinamumunuan ni Luciano, Propaci, Gagliano, Vincent Mangano at siya mismo. Tinawag niya ang mga boss sa Wappingers Falls, New York at idiniklara ang sarili bilang capo di tutti capi o boss ng lahat ng boss. Pinaliit din niya ang racket sa mga kalabang pamilya pabor sa kanya. Bagamat mas maayos mag-isip si Maranzano kaysa kay Massaria, napagtanto ni Luciano na mas gahaman at mas matigas pala ang ulo nito. Noong September 1931, dahil napagtanto ni Maranzano na banta si Luciano, inupahan niya si Vincent Cole, isang malupit na Irish gangster para itumba siya. Ngunit nalaman ito ni Luciano, kaya bago pa siya maunahan, siya ang kumilos. Hindi madaling itumba si Maranzano dahil palaging bantay sarado ito. Ngunit naalala niya na madalas dumalo sa opisina nito ang mga tax agents at mga accountant at doon napagtanto ni Luciano na iyon ang magiging paraan niya para makalusot at maisakatuparan ng plano. Noong September 10, inutusan ni Maranzano si Luciano, Genovese at Costello na pumunta sa kanyang opisina sa Helmsley Building sa Manhattan. Sigurado si Luciano na dito na sila itutumba, kaya kumilos na siya. Sa halip na siya ang pumunta, ipinadala niya ang mga kasabwat niya na hindi kilala ng mga tauhan ni Maranzano. Nagpanggap ang mga ito bilang mga ahente upang makapasok at ginawa ang planong assassination. Pagpasok sa opisina ni Maranzano, biglang nagkaroon ng magulong sagupaan. Ginamitan ng kutsilyo ang target, ngunit dahil hindi sumapat ito, ay pinaulan na rin ng bala ang kanyang katawan. Matapos mapaslang si Salvatore Maranzano, si Lucky Luciano ang naging pinakamakapangyarihang crime boss sa Estados Unidos. Naabot niya ang pinakamataas na antas ng mundo ng krimen, kung saan siya ang tumutulong magtakda ng mga patakaran at magdirekta ng mga gawain kasama ang iba pang mafia bosses. Bagamat kaunti lamang ang tututol kung idideklara niya ang sarili bilang capo di tutti capi o boss ng lahat ng boss, pinili ni Luciano na alisin ang titulong ito. Naniniwala siya na ang ganitong posisyon ay nagdudulot lamang ng alitan sa pagitan ng mga pamilya at ginagawa ang may hawak nito bilang pangunahing target ng mga ambisyosong kalaban. Sa halip, mas pinili niyang kontrolin ang lahat ng tahimik sa pamamagitan ng pagbuo ng mga di-opisyal na alyansa sa ibang boss. Sa halip na maghari bilang nag-iisang boss of bosses, binuwag niya ang lumang sistema at pinalitan ito ng isang mas maayos at mas organisadong struktura. Hinati niya ang mafia sa New York sa 5 magkakahiwalay na pamilya. Bawat isa ay may sariling lider at teritoryo upang maiwasan ang walang katapusang alitan at agawan ng kapangyarihan. Upang mapanatili ang balanse at kaayusan, binuri ni Luciano ang isang konseho ng mga boss na magsisilbing tagapagpasya sa mahalagang usapin. Dito pinag-uusapan ng mga alitan, negosyo at mahalagang desisyon upang maiwasan ang biglaang karahasan at digmaan. Sa ilalim ng sistemang ito, hindi na basta-basta maaaring pumaslang o magsimula ng gulo nang walang pahintulot ng mas nakararami. Para kay Luciano, ang krimen ay hindi na usapin ng personal na galit o tradisyon, kundi isang negosyo na kailangang patakbuhin ng may disiplina at lohika. Dahil sa ganitong pananaw, naging mas tahimik, ngunit mas epektibo ang operasyon ng mafia. Ang sistemang kanyang nilikha ang naging pundasyon ng modernong American Mafia at ginaya ng maraming organisadong grupo ng krimen sa mga sumunod na dekada. Matapos itatag ni Lucky Luciano ang The Commission, unti-unti nang nagbago ang mukha ng krimen sa Amerika. Hindi na ito basta-bastang kompetisyon o digmaan ng mga pamilya. Naging mas organisado, mas planado at mas sistematiko ang lahat. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga boss ay nagkakaisa upang pag-usapan ng mga negosyo, ayusin ang mga hidwaan at itaguyod ang kapayapaan sa paraan ng kanilang sariling mundo. Sa panahong ito, lumago ang impluwensya ni Luciano hindi lamang sa New York kundi sa buong bansa. Ang sarili niyang crime family ay may kontrol sa mga malalaking iligal na negosyo sa New York City, tulad ng iligal na sugal, pangingikil, bookmaking, pagpapautang na may mataas na interes at bentahan ng droga. Malaki rin ang impluwensya niya sa mga labor union at hawak niya ang operasyon sa Manhattan Waterfront, pati na ang garbage collection, construction, garment district, tracking at iba pang negosyo. Hindi na basta kriminal ang mundo ni Luciano, naging parang korporasyon na ang kanyang organisasyon. Gumagana ito tulad ng isang malakihang negosyo na may operasyon, empleyado at estratehiya. Sa kabila ng lahat, pinanatili niya ang isang napakahalagang prinsipyo, ang katahimikan.
Ang umerta o ang panata ng hindi pagsasalita ang naging sandata nila laban sa batas. Dahil dito, kahit gaano man kalaki ang kanilang ginawang krimen, mahirap silang mahuli at mapatunayan sa korte. Ngunit kahit gaano kalakas at kasagana ang kanyang imperyo, hindi nawawala ang panganib. Noong 1936 nahatulan si Lucky Luciano ng 30 hanggang 50 taon sa bilangguan dahil sa prostitution charges. Akala ng marami tapos na ang kanyang kwento. Ngunit dumating ang World War II. Nangangamba ang US government sa Nazi sabotage sa New York ports, kaya nakipag-usap sila sa mafia. Sa tulong ni Luciano, ginamit ang koneksyon ng mafia para bantayan ang docks at tumulong sa Allied invasion ng Sicily. Bilang kapalit, ipinatapon si Luciano sa Italy noong 1946 sa halip na mabulok sa bilangguan. Sa Italy, sinubukan pa rin ni Luciano na kontrolin ng mafia kahit malayo, ngunit hindi na niya naibalik ang dating kapangyarihan. Noong 1962, pumanaw si Lucky Luciano sa Naples, Italy dahil sa heart attack. Bagamat isang kriminal, si Lucky Luciano ay naging isang alamat. Kung wala siya, walang modernong mafia, walang komisyon, walang sistematikong organisadong krimen sa Amerika. Ang kanyang ideya ay ginaya hindi lang ng mafia, kundi pati ng ibang criminal organization sa buong mundo. Noong 1998, inilarawan ng Time si Luciano bilang ang criminal mastermind at kabilang siya sa top 20 na most influential builders and titans of the 20th century. Ito ang kwento ng lalaking nagbigay ng istruktura sa kaguluhan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito.